Ito mga kapatid, nako, yun ang problema kapag ka ang may-ari bising tao. Tingnan niyo po ang nangyari sa filter nung kanyang transmission. Tingnan niyo po kung gaano karumi yung filter sa loob. Richard, sobrang dumi inopera ko na to. Ngayon, ang reklamo po nung driver ni Doktora, may pagkakataon nga daw hindi ko makambyo. Sabi ko, sukatin mo kuya kung may fluid, kung sakto yung fluid, ATF. Sinukat niya, kulang. Tapos may tagas pa. Sabi ko, bago mo dalhin dito, lagyan mo muna ng fluid. Ito yung fluid niya, kapatid, Ayan yung fluid, Ngayon, ito yung filter. Tignan nyo naman, Tignan nyo yung laman ng filter. Kaya kung makukontento po kayo na drain and refill lang kayo, palit kayo ng palit ng fluid, tignan nyo naman yung loob ng filter, Para tong fiber din pala. Ayan, Wala na talagang lulusot na fluid paakyat doon sa system, doon sa pump mismo. Kaya kung halimbawa, puno yan, nung ating transfer pump, doon mismo sa transmission, pag higop noon, wala na siyang mahihigop, hirap na hirap siya. Kasi tignan nyo naman yung filter doon sa loob. Hindi na po talaga makakadaan yung fluid. Baradong-barado po ng dumi. Ayan, tsinaga ko na po nakalasin to para talagang maipakita ko sa inyo kung ano ang sumisira ng inyong automatic transmission. Maruming fluid, baradong filter, may leak na ATF doon sa main drive, doon sa input shop at talagang sisirain. Sigurado ko yung mga 5 years, 6 years, 7 years na yan na mga filter, automatic transmission filter, halos ganito rin po ang itsura nun. Ito nasobrahan lang talaga dahil sobrang busy ng may-ari nito. Nagkataon lang, yung bagong humahawak ngayon, nakita tayo at nung tumawag, sabi ko dalin mo rito, delikado na yan. Richard, ano nang next mo? Nasaan ba yung filter nito? Nandun? Parehas ba? Tignan mo nga muna, baka mamaya. Di parehas. Yung mga kapatid yung nakuha ko, kapal na, Sa loob, naku, lalo na. Parehas naman. Hindi, magkaiba yata Parehas. Okay, pakita mo yung laman loob ng filter. Anong kulay? Dilaw. Dilaw. Ngayon, tignan mo yung nakuha natin. Mga kapatid, wag nyo na itong Wag nyo ipagwalang pahala ito Kahit sabihin mong 5 years, 6 years, 7 years yan. Posibleng ganito na yung transmission filter. Mag-experiment muna itong networker. Try natin. Kapag kabarado na yung filter mo, tignan natin kung gaano ka easy mag-flow or kung gaano kahirap mag-flow yung ATF na nadadaan. Kasi po, ang trabaho po talaga kasi nung transfer pump doon sa transmission, dadaan muna yung ATF doon sa filter kapag hinigop na nung transfer pump para i-distribute niya doon sa system. Ngayon, kung ganito kadumi ang ating filter, ayan titignan natin yung flow nung ATF na bago dito sa baradong transmission filter element na to kung maganda yung flow. Kasi ganito po ang mangyayari sa loob ng ating automatic transmission kapag po barado ang inyong automatic transmission filter. Ayan, Sargento, ibababa ko lang ng konti para palunduin natin. Ayan. Doon na sa gilid dumaan. So ito na po yung fluid Tignan mo sa ibabaw, baka kakala nila. Ayan. Mga kapatid, wala nang tumutulo sa ilalim. So ngayon, ang gagawin ko rito, same filter, yung pinagputulan nito. Ayan mga kapatid, wala nang tumutulo So ito yung ating ATF, bagong-bago po ito, automator. Ngayon, ito po yung nakuha ko dito sa Montero na ginawa namin kanina na pinalitan namin ng filter. Putik na rin po yung loob ng filter na to, pati yung kanyang yung kanyang ATF na nakuha namin. Ayaw nang mag-pass through nung ATF natin. So, kung halimbawa po, yan nga, ini-start nyo na ang inyong engine, kahit na anong higop ngayon nung transfer pump, mahihirapan siya. Kaya nga po siguro, yung mga nagsasabi dyan na matagal bago mag-engage, o kaya naman may delay, ito po ang nagiging problema. Ngayon, nagiging worse lang dahil kung matagal na hindi nga makaakyat at makapag-circulate
yung pong mga fluid na to doon sa loob ng system, kaya pong sirain yung ating automatic transmission. Kayang-kayang sirain. Ayan, oh. Ayaw po talaga. So makikita nyo, pumapatak-patak na lang po. Kaya ba? Sargento, itaas ko to. Oh. Wala, no? Ginamitan ko muna ng degreaser. Kasi naman talagang sobrang kapal talaga nung dumi, oh. Ayan, oh. Nagdumi na naman ako. Ngayon, bakit ko to nililinis? Kasi gusto ko maipakita sa inyo ang mangyayari kapag malinis ang inyong filter. Gagayahin din natin yung katulad nung ginawa natin kanina. Ayan. Ito po ang experiment ng networker. Di ba? Ayan, tignan nyo yung nakuha ko. Oh. Na dumi, oh. Di ba? Okay, isa pa. Hanggang sa matanggal lahat itong mga dumi na to na nakabara dito sa filter. Ayan. Ginagawa ko to mga kapatid, hindi para gayahin nyo. Ginagawa ko ito kasi wala akong available na bagong filter para makuha ko tong element sa loob. Kung meron lang sana, okay lang naman na manira ako ng bagong filter. Kaya lang wala po walang available. Kailangan kong gawin yung vlog para maipakita ko po sa inyo. Ngayon gagamitan ko ng Aeropack para talagang masabi natin yung bago siya. Gamitan natin ng Aeropack. Kita nyo, may dumi pa. Ano pa rin, oh. Maruming-marumi pa rin, oh. Tignan nyo yung tumutulo, oh. So, ito po yung Aeropack. Product din po ito ng GTO, Grand Toro Oro. Kasama po ng mga Repsol. Product po namin, no. Ito na yung nilinis nating filter. Na kaparte nito yan. Magkadugtong yan, no. Pinutol ko lang. Ito yung marumi na filter na nakakabit sa transmission. I-assume mo, yan yung filter mo. Naku, ang tagal hanggang ngayon, meron pang ATF dito sa ibabaw. Ayan, ngayon kung halimbawa, eto na tayo, bago na yung filter natin, sasalinan ko ngayon ng ATF. Tingnan natin kung maganda yung flow, kung continuous yung flow ng ating fluid. Ayan mga kapatid I-compare nyo yung kanina. Tapos ito mga kapatid, sabihin na natin, hindi pa talaga siya ganun kalinis. O ayan, i-compare nyo po yung kanina na hindi po talaga bumababa yung fluid. Ayan, kita nyo naman itong ATF natin ay Automator 3 ng Repsol. Ayan, compare nyo po. Ayan. Okay, magsasalin pa rin ako ulit. So ito na yung nalinis nating filter. Kaya lang, ang sinasabi ko nga, hindi nga kayo nagpapalit Kasi para i-DIY nyo yan, medyo mahirap sa part po ninyo. Kasi talagang susuot ka sa ilalim, magkakalas ka ng oil pan. Kung ilang taon na po yan, hindi ka magpapalit ng filter, talagang masisira po ang inyong automatic transmission. Kasi nagbabara na po yung inyong fluid. O ito, lalagyan ko po ulit ito Ayan. Ganon din po kung paano yung proseso ko kanina. Ayan, hawak ko rin dito. Nakikita nyo po ba? Dito, may tumatapon lang dito. Ayan, dito, sa part na yan, Wala po talagang tumutulo dun sa lundo ng filter. Balik ngayon tayo dito. Lalagyan ko ulit ito. Ayan po, tumutulo. So, ang conclusion natin mga kapatid, kung yung filter mo talagang luma na at na-experience nyo talaga na medyo may konting delay, may konting jerking, may konting shift shock, bantayan nyo po ito. Yung inyong ATF at bantayan nyo rin po yung inyong automatic transmission filter. Every other change oil check. Tanggalin nyo yung oil pan. Pasilip nyo naman, masisilip naman to No? Every other change oil. So lumalabas yun, 5,000, 5,000, 10,000 kilometers na tinakbo ng sasakyan mo, pa-check mo. Ilang litro lang yun, 4 na litrong ATF lang yun, saka bayad sa technician, sa mekaniko. So ayan mga kapatid, naipakita ko po sa inyo kung ano ang epekto kapag ang filter nyo ay barado. Mahihirapan talagang umakyat ang fluid doon sa system kahit na maganda pa ang inyong pump. Ngayon mga kapatid, ipapakita ko naman po sa inyo na nasolve ko na yung problema nung crosswind na inaayos ko nung isang araw, yung TPS, pati yung kanyang wiring harness. Nasolve ko na po yung problema nun. Ito po, papakita ko po sa inyo. Mga kapatid,
Ito yung ginawa ko kagabi, yung pinakita ko sa inyo na isa lang ang pumasa na TPS dun sa dami ng mga TPS na tinesting ko. Isa lang ang pumasa. Ngayon, nung ikinabit namin to, hindi pa rin siya nagkakambyo kasi nung chinek ko, out of range po talaga yung position noong sinasaksakan nitong TPS doon sa injection pump, doon sa pinaka-throttle niya. Out of range siya. Maling-mali talaga. Dahil kung out of range po yun, kahit na nung adjustment mo, ito adjustment ko po kasi yan oh. Kahit na nung adjust mo nito, kung out of range yun, hindi mo makukuha yung tamang adjustment, yung tamang pagkakaposisyon ng ating TPS. So, itinuro ko dito kay RJ, o RJ, silang dalawa. Diba, nakita mo, hindi ko muna nilagay yung dalawang tornilyo. Ito mga kapatid pag na-experience nyo to, huwag nyo munang ilagay yung dalawang tornilyo. Ngayon, ikabit nyo to doon sa injection pump at habang nakaangat yung dalawang gulong sa hulihan, ilagyan nyo lang ng mga kalso sa harapan. Tapos i-engage nyo, idadrive nyo, habang may umaapak doon sa accelerator, yung isa naman dito, hinahanap niya yung tamang posisyon. So malaki yung range mo kasi tanggal yung tornilyo. So pag hinanap mo yung tamang posisyon, unti-unti lang naman niya, galaw-galaw lang na gano'n na, okay, next, minor muna. Okay, gano'n na naman. Hanggang sa makuha mo kumakambyo na siya, yun na yung tamang posisyon niya. Huwag mong ilalagay yung tornilyo kasi hindi mo talaga makukuha yung tamang posisyon. Ngayon, kung halimbawa po, yung nakuha mong posisyon, ganito RJ, kaya bang picturean, videohan to? Alisin ko muna tong plastic RJ. Alisin ko muna to. Ayan. Halimbawa po, ang posisyon na tama ay hindi tumapat doon sa tornilyo. Ayan, hindi yan tumapat sa tornilyo Yung butas nito, hindi tumapat dito sa butas ng tornilyo. Pero ito yung sakto na range na kumakambyo siya. So ano yung mali? Ang mali dyan, yun yung kaasawa sa baba. Ito po yun. Ito po ang mali ang settings. Yan, napipihit po kasi ito. Ito, kita? Ayan, yan. Yung tornilyo sa ano. Ayan, ito, napipihit kasi ito. Hindi ata kita. Yun, yan. Ayan, nawawala sa range yan. Kaya ngayon, pagka inapakan mo accelerator, out of range, tapos ito nakatornilyo doon sa kanyang mounting, hindi mo makukuha yung tamang posisyon, di ba? Kaya kanina, nakaganito tayo, out of range to. So, sabi ko kay RJ, pihitin mo yon, pihitin mo ng pa-clockwise ng konti, at ma-adjust mo na yan. Kasi nakuha na natin kanina, di ba? So ngayon, kulang pa. Kasi nung nakuha ni RJ yung tamang position, sagad ako dito sa adjustment. Wala nang adjustment. So ngayon, pipihit pa siya ng konting clockwise. Clockwise, no? Pipihit ng konting clockwise para magkaroon ng adjustment dito. Sige, RJ, balik mo yung plastic. Tapos papaanda rin natin, titignan ngayon natin kung kumakambyo na. Kung saang range yung pinakamaganda na kumakambyo na siya. Kasi yung TPS, ito rin kasi yung kapag mali ang adjustment mo, yan yung power, saka yung economy. Pagka mali yung adjustment, matagal bago mag-shift. Minsan 2,000 RPM bago mag-shift. Di ba? So pag tama naman yung adjustment mo, 1,500 RPM lang, minsan 1,000 lang nag-shift na. Yun yung mabilis, yun yung economy. Tumayo. Ayan. So niluwagan niya yung pinaka-lock. So kailangan i-clockwise mo ngayon yung pihit ng pinaka-tornilyo, yung ulo. Ayan. Maluwag no? Oops, sobra. Yan. Sige, yan muna. Dapat may kontra ka doon para hindi siya gagalaw. So, higpitan niya na yon. So, mga kapatid, nangyayari to kapag yung inyong injection pump ay pina-overhaul nyo at ganyan po yung nangyari, yung pagkakabalik noon mali. Kaya karamihan ng mga nagpapa-overhaul ng injection pump, kapag kinabit na yung kanilang injection pump, hindi na kumakambyo yung kanilang mga automatic transmission kasi nga po out of range na yung kanilang TPS. Kaya po kung sirangin yung TPS at out of range yung settings doon sa inyong injection pump, hindi na po talaga kakambyo yan. At huwag nyo pong pagtatagalin na ganun kasi yun po ang sisira sa inyong automatic transmission. Kasi hindi po yung nagda-downshift.
Kung gagamitin at gagamitin mo yan, bagamat yan ay umaandar naman, wala nga lang mabilis na andar o wala kang top speed at wala kang malakas o yung low power ka, huwag mong pagtatagalin yun. Susunugin po ang inyong mga lining niyan kasi hindi siya kumakambyo ng downshift ng mababang gear. Kaya may kumukontra sa ibabaw. Kasi pag hindi mo kinontra, sasabay sa ikot. Wala ka na namang nakuha tamang setting. So ngayon, kabit mo na yan. Buti na lang, nandito si RJ. O, dalawang RJ yung nagkakamera sa akin. Si Junior ko. Tapos ito, si RJ naman. Pag naisaksak mo yan, wag mo munang ikabit yung tornilyo at ako magseset. Ayan. O, ito ako magseset ngayon. So ito yung malamang, ito yung tamang range, gitna tayo. Sige, start mo. Titignan natin. Dapat sa gitna, maganda ng cambio nito. So yan mga kapatid, kasi napihit na natin. Sige. Ano? Cambio ka agad? So, malaki adjustment mo. Yabante ko ng konti Yabante ko ng konti para yung economy. Okay, yung mabilis kumambyo. Yan. Ano? Mas bumibilis. O ngayon, patayin mo na. Tornilyo mo na to. O, tornilyo mo to, dalawa Ayan, pakita mo yung tamang range ayun yung butas ng tornilyo, yung papasukan. Ito ngayon. So, meron pa siyang konting adjustment. Ngayon, after nito, i-testing mo ngayon yung PCM, yung original niyang computer. Ngayon, sa karamihan naman po ng mga sasakyan nyo na ang makina nyo ay 4D56 na injection pump. Iba naman yung 4D56 na ginagamit ng mga Montero na common rail. Yung pong mga 4D56 na injection pump na makina, yung pong mga alternator niyan, talaga pong nagkakaproblema, nawawala po siya sa tamang posisyon. Kasi po nasisira yung kanyang mounting doon sa baba. Nawo-worn out yun, lumalaki yung butas nun, aluminum po kasi yun. Ang problema kapag yun ay nawala na sa posisyon, tumagilid na yun, nako, malakas kumain ng alternator belt. Hindi magtatagal ang alternator belt mo at napupudpud na, numinipis na at nasisira na. Kaya ang ginagawa doon, kinakalas lahat, yung timing cover na yon, lahat doon, pati yung hanggang doon sa crankcase para lang makuha mo yung pyesa na yon at ipapatorno. Hindi na po uso ngayon yun. Ito na po ang uso, tignan nyo po. Kapag nagpalit ng alternator belt, hindi kasi nahihigpitan sa ilalim. Palagi lang sila sa ibabaw naghihigpit. Kaya pag maluwag po doon sa ilalim, yun na yung simula na masisira ngayon. Yung mounting kasi kumakalug-kalug yun at lalaki yung butas. So ngayon, meron na po akong naunang vlog nito. Noon pa, 2 years ago, yung tinatawag po na sapatos ng 4D56. So, ito po, itinuro ko kay Ronnie. Tingnan ko muna. Ito po yung sapatos, yan. Ikakasa po ito doon sa mismong mounting po ng alternator. Akyat may alternator, Yan. Kasi po na yun worn out na yun talagang bugbog na. So ito ngayon ang magiging sapatos, dito ngayon papasok to. Yan. Baliktad, yan. Ganyan Okay. So, ito po ay ilalagay mamaya doon. Pakita mo nga yung doon, yun. Dito. Yan, lalagay po dyan. Kasi iyon po ay hindi na pantay. Kung mapapansin nyo yun, hindi na pantay. Kaya ang alternator, ang tendency gumaganon. Yan. So, dito nyo lang po nakita to sa Autoruns noon, nung ginawa po namin. Naalala ko yung isang aking mekaniko na wala na po dito sa amin. So ngayon, ipapasok to doon. Pag itinurnilyo, mga kapatid, hindi niya ngayon kayang ikiwal to. Kasi ito nakayakap doon mismo sa mounting. So hindi niya to mapapagalaw-galaw. Kaya ang mangyari, pag pumasok na to, ikinabit mo na yung alternator dito, hinigpitan mo ng tornilyo, intact na siya, at diretso na po yung alternator. So ito po yung tinatawag nating sapatos. Medyo mabigat gawin, matrabaho, pero mas matrabaho mga kapatid kung kakalasin mo lahat to. Kasi pag nasira po yun at talagang hindi na pwede, ang ginagawa nila, kinakalas nila itong cover mismo.
So hanggang doon yan sa crankcase. So lahat ito kalas yan, mga timing belt, mga tensioner, pati itong mga gears na yan, kinakalas yan. At umaabot ang gastos dyan, halos sa 12,000. Mababa na yung 8,000 kasi halos maraming napapalitan din na pyesa. Depende sa shop. Sa sapatos, magkano lang to. Yun nga lang, medyo matrabaho po talaga. Matrabaho po dito kasi custom fitted, doon namin sinusukat. Hindi po kasi pare-parehas yung sira dito eh. Ngayon, yung iba talagang bugbog na, kaya talagang dito mo gagawin, di ba? Diyan ka magsusukat, diyan mo ipa-fabricate, tapos ispat kami, pag okay na, kakayasin, i-grinder, ayun, saka lalagyan ng butas. So Ronnie, matatapos ba to? Opo, kaya po na po. Kaya na yan, oh. Ito si Ronnie, oh. Ayos ba?